Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? At hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At 2 linggo pa at atin pong ipagdiriwang ang kanyang pag-akyat. Kaya nga narinig natin sa dulong bahagi ng ating ebanghelyo na sinasabi niyang sapagkat siya ay pupunta na sa Ama. Pero bago yon ay kanya munang muling pinapaalalahanan ang kanyang mga alagad kung sino siya sa kanyang Ama at ang Ama sa kanya. Kaya napakahalaga na nakikilala at kinikilala natin si Jesus bilang anak ng Diyos, sinugo ng Diyos bilang Mesiyas. Kaya muli ating balikan ang mga iniwang salita sa atin ni Kristo at nawa ito ay mas magpalalim ng ating pong pagkilala kay Kristo. Nung Lunes, ang sabi po ni Kristo, "Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ito ang nais na iparanas sa atin ni Jesus. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus, nawa yung atin pong pag-iisip at pag-unawa, yung buhay kasi na inaakala natin ay iba sa buhay na iniaalay ni Jesus para sa atin. Kadalasan akala natin para magkaroon tayo ng buhay, kailangan natin ng napakaraming material na bagay. Pero ang buhay na inaalok ni Jesus, alisin mo yung mga bagay na yan at mas mabubuhay ka. Di ba minsan, parang hindi ang panahon natin ngayon, nahihirapan ng mabuhay kapag walang gadget. Kaya kapag walang internet, walang buhay. Parang Wi-Fi is life. Ngayon, mag-outing ang parokya, magsiswimming. Habang nagsiswimming, naka-cellphone. Ano ba talaga? Sa pamilya, bakit nawawalan ng buhay sa pamilya? Kasi lahat naka-gadget. So, buhay na inaalok ni Jesus, manatili ka sa Kanya,
mas maglaan ka ng oras sa Kanya, tiyak makikita mo ang isang buhay na ganap at kasaya-saya. Nung Martes, ang sabi ni Kristo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tayo ba talaga ay mga tupa na kumikilala kay Kristo? O nagsisimba lang tayo dahil kailangan nating humingi ng biyaya sa Diyos? Noong Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Kaya ulitin ko po, iwasan natin o hindi man kaya na isipin na kapag may nangyayaring masama sa atin, ang sasabihin natin, pinarurusahan tayo ng Diyos. Gusto nga tayong iligtas ng Diyos. Kung naghihirap man tayo, nagkakasakit man tayo, hindi yan parusa ng Diyos. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. So hindi lang tayo basta uupo, tatayo, amen, sasagot, kundi mayroon tayong misyon na dapat nating gawin. Saan man tayo magpunta, anuman ang ating ginagawa, huwag nating kakaligtaan na mayroon tayong dapat gawin, ibahagi ang mabuting balita. Pero anong ibabahagi mo kung hindi ka nga nakikinig sa salita ng Diyos? Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Manalig lang kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So matapos na sabihin, humayo kayo, ang sabi ng karamihan, di ko kaya, nakakatakot, maraming basher. Manalig lang kayo sa Diyos. Sa ating paraan, sa kung sino ka, kaya mo at magagawan mo ng paraan na makapagbahagi ng mabuting balita. At ngayon, sabi nga ni Kristo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ganyan ang pangako ni Jesus para sa lahat ng mga kumikilala at nakikinig at lalong-lalo na nagsasagawa ng kanyang mga utos o mga bilin sa atin. Amen?